Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda din yung chismosang Kim Pao. Wala na pong iba. Ang lokalip na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, nako, ang ating pong tatalakayin at pag-uusapan ay may kinalaman nga dito. Sa lakad ni Kim Chiu na kung saan kinawo-worry po ng ating mga kakimpaw, no? Hindi maiwasan lalo na may threat kay Kimi. And ayun nga, sana daw kasama si Paolo. Pero wag kayong mag-alala, this time may nasagap tayong chika na hindi po pababayaan ni Paolo si Kim. So ayun, bago tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell natin dyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita po na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. Samantala, narito naman ang ilan sa mga comment na napili natin. Nabasahin tonight hinggil sa mga previous updates natin. So, shoutout po kay Ma'am Flora Aynay. Ayan, magandang gabi po sa inyo, no? Ma'am Flora. Sabi niya rito, mga mambash kay Kim na hindi nakapag-college. Matalino si Kim, maabilidad, nakapagpatapos ng mga kapatid, nabigyan ng maayos na buhay pamilya niya. Millionaire na marami ng mga ari-arian. Negosyo. Ang pag-aaral naman kahit paunti-unti na units. Makakatapos din yan si Kim kahit senior na. Kung gusto makatapos. Di na maraming mga artista na nakatapos din. Lalo na noong mag-pandemic, ipinagpatuloy. So, ayun nga. Hindi pa naman po talaga huli ang lahat. Diba? Hanggat kahit po umidad ka na, wala pong edad sa pag-aaral. So, as long as nandun yung fire sa puso mo na tapusin ang pag-aaral, makapagtapos. Wala pong limitasyon. Okay? Walang nagbabawal. Kaya, ayos lang po yun. Sa mga kakimpaw natin dyan, na nai-stress sa mga ganitong pangbabatikos, huwag na kayong ma-stress. Kasi actually, nakikita ko na to ngayon as napakababaw na pangbabatikos kay Kim. Wala kasi, napakalinis kasi ng pagkatao ni Kim Chiu. Wala silang maiungkat, wala silang mabash kay Kim. Kaya, eto na lang. Kakaawa nga actually kasi nagbubuka po silang TANGA na lang. Mga desperado at desperada, kumbaga. Ayan po yung matatawag po natin sa kanila, mga desperado at mga desperada. Kaya wala nang mabatikos. Kaya kaawa-awa na lang po mga nilalang ang mga taong to. Anyway, shoutout naman kay Ma'am Virgie Gatchilian. Magandang gabi sa inyo po, Madam. Sabi niya dito, Miss Ganda, sa vlog ni Stardom Scoop this week, nasabi raw ni Paolo na hindi siya cold kay Kim at hindi siya nanligaw kay Kim. But si Kim ay special sa buhay niya. Naisip lang, baka kaya may contact si Pao kay Casey at naguguluhan kaya nagkaroon ng pabago-bago sa pakitan niya kay Kim. Baka gusto pa ni Paolo si Casey, kahit pa si Casey ay nagkaroon na ng maraming nakarelasyon at nakapag-live-in na sa mga foreigners. Special friend lang si Kim kay Paolo. At sana si Kim dumating na ang tunay na magmamahal sa kanya at makasama habang buhay. Support ko pa rin Kim Pao project na The Alibay. So, ayun. Kanya-kanyang naman po yan, diba? So, kung kayo naniniwala na special friend lang talaga ang tingin ni Paolo kay Kim, di ko. Pero kami kasi kumakapit sa kung ano yung tunay na nakikita natin. Wala special friend na nag-aalagaan. Iba na yun, diba? Very magjowa. Hindi lang magjowa, mag-asawa. Mag-asawa coated. Yung Kim Pao. So, kahit anong sabihin nila, naniniwala ako na may relasyon po talaga ang Kim Pao or Kim Pao is real.
in real life. Okay? May Kim Pao po in real life. Samantala, sabi naman ni Ma'am Marlita Aurea Rodriguez, good AM, yung mga bashers na akala nila sila na lang ang magagaling, pero wag ka, sila yung hindi nakatapos. Kung ang mga yan ay tapos, bakit ganyan ang gawain nila? Si Kim hindi nakatapos, pero anong nagawa niya? Ikaw bashers na magaling, ano natapos mo? Ano ang trabaho mo? Meron ka bang ambag sa pamilya mo? Eh, hindi, wala po ata. Puro, ano sila, maanong ulam. Ganyan usually yung mga walang magawa sa buhay, yung ano lang, tanong lang, maanong ulam, in short, wala ambag. 'Di ba? Eh, mga ganyan, walang pinagkakaabalahan. Sila yung ano, sila yung digit na mga bashers talaga na kasi nga wala silang pinagkakabalahan. Kaya wag nyo nang hanapan kung may ambag pa sila sa pamilya nila. Kasi for sure wala. Charot. Anyway, ayun na nga. Kung meron man, anong pakialam ko? Kung ganun din, kay Kim, wala kang pakialam, wala kang ambag sa buhay niya. Nakatapos man siya o hindi, wala kayong pakialam sa buhay ni Kim. Hindi siya nanghihingi sa inyo, nang ibinubuhay niya sa pamilya niya. Pinagsisikapan niya bawat sintimo na meron siya. Kasi, hindi siya nakatapos, nabigyan ng maayos na tirahan ng pamilya niya. Napatapos niya ang mga kapatid niya at meron siyang masaganang pamumuhay. Ikaw anong buhay meron ka? Or meron kayo? Ayan. Ayan ka. Isa kang bashers na mapanglait. Yan ka. Sana pitikin ka ni Lord at itapon ka sa impyerno. Doon kayo nababagay ng kagaya mong bashers. Pagsama-sama kayo mga masasamang nilalang na kagaya mo. Hey, grabe naman nga. Akala ko, napaka-harsh Merlita. Ramdam ko yung inis eh. Akala ko sana pitikin ka ni Lord para matauhan. Pero hindi, diretso sa impyerno. Peg ni Ma'am Merlita. Hindi na bibigyan ng second chance. Bakit? Wala na po bang pag-asa? Tingin niyo, Ma'am Merdita. Ay, nako. So, for sure, yung mga bashers niya na pinupunteriya si Kim na walang pinag-aralan, sila pa yung mga walang narating sa buhay. Nakapustahan tayo. Anyway, dumako naman nga tayo dito sa mga lakad ni Kim Chiu na hindi na po panatag ang mga fans, hindi na mapakali. Tawing may lakad. Dati excited, pero ngayon hindi na mapakali dahil may mga threat and all, ganyan, diba? So, nitong nakaraan nga, nasoko ng mga fans na may lakad si Kim papuntang Cebu. So, hindi alam po yung yung dahilan kung para ba sa The Alibay, or kasi parang tapos na sila sa Cebu eh. Or something personal, kagaya ng kanyang business sa asikasuhin. So, syempre, ang mga fans hindi mapakali. And sana nga daw samahan ni Paolo Avellino. Wag hayaan si Kim, diba? Wag hayaan na mag-isa lang pumunta doon. So, based naman sa nasagot natin chika, kasama si Paolo Avellino. Ayon sa source, hindi papayag rin si Paolo Avellino na mag-isa pong umalis si Kim. Ayan, ganyan talaga dapat. Ganyan dapat, 'di ba, samahan. Kasi kung ano man yung lakad doon ni Kim Chiu. So sana nga business partners nilang dalawa kung sakali karoon na ng business yung Kim Pao. Hoy, pero hindi naman daw nakapagtataka kasi kahit lagi naman daw po nakabantay talaga si Paolo kay Kim. Kahit nga daw po hindi niya eksena, wala naman siya eksena, nakabantay siya kay Kim Chiu. Kagaya na lang niya, no? Hindi siya kailangan dyan, pero nandyan siya. Wala siya sa eksena na yan. Pero why? Why papi nandyan ka't nakabantay kay Kimi? Kaya, imposibleng hahayaan lang din nga na maglakad po si Kim mag-isa, lalo na kung hindi naman event ang pupuntahan na kinakailangan ay solo po si Kim Chiu. So, kung sana taping pa din para talagang
panatag tayo na talagang kasama si Paolo, or kung businessman to, sana magkaroon na po sila ng business together. Base naman po sa puso ay ano naman po sila compatible even po sa business, di ba? O try nyo na Kim Pao, mag-business partners na rin kayong dalawa, okay? Kasi ano naman na papar sa kanilang tadhana talaga. Sabi nga, 'di ba, compatible talaga ang Kim Pao, hindi lang showbiz, hindi ano talaga nila. Kung magkakaroon nga ng business yung dalawa, compatible na compatible ang dragon and ang horse. So, ayan ay isa rin siya na pinaka-inaantay. Ang magbukas po ng negosyo, ang Kim Pao, na magka-business partner. Huy, pagpaano nyo na yan, panindigan nyo na yung pagiging partner ninyo in life. Talaga naman. Anyway, kayo guys, ano inyong masasay patungkol dito? Comment nyo lang dyan sa baba. Hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kita kasi po ulit sa susunod natin, chikas. Maraming salamat at ingat po kayo parati.